Welcome sa Durs TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol sa Kim Pao. Ihahatid ko po sa inyo ang pinakabago at pinaka-latest na mga kaganapan tungkol sa kanila. Kaya naman kung hindi ka pa subscriber ng ating channel, pindutin nyo na ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and for tonight's video nga pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga importanteng ganap ni Kim and Paolo Abilino. So kanina 'di ba na topic natin yung tungkol po dito sa views ng second trailer po ni Kim and Paolo Abilino na may Love Will Make You Disappear. Ngayon 1.5 million views na in just 11 hours. So sana wala pong mag-record or mag-grab ng video ng ABS-CBN Star Cinema. Nang sa ganon ang credit lahat ay dito po sa inilabas ng ABS-CBN Film Production Inc. No? Para mas tumaas po yung views nila. So ibigay natin na sa kanila muna yon. Huwag nating i-grab yung mga video na mula po sa ABS-CBN nang makita natin yung talagang dami ng views ng kanilang second trailer. Okay? Samantalang si Chinita Princess naman ay may banat sa kanyang ex account. Sabi po ni Sari, sabi ni Kim Chu may pagmamahal ba na hindi nawawala? Yung kahit anong mangyari, hindi ka iiwan, Sari. Then, pinost ito ng isang Kim Pao fan. Sabi niya, meron Sari. Yung pagmamahal ni Pao Pao at ni Kimi. Char. So, meron naman talagang pagmamahal na hindi po nawawala. Yun ay kung kontento na kayo sa isa't isa, hindi ba? And tingin ko naman si Paolo Abilino, kontentong-kontento na at sobra-sobra pa nga si Kim Chu sa buhay niya. Kasi nakita naman natin yung epekto ng isang Kim Chu sa buhay po ni Paolo, di ba? Ang dami pong nabago. So si Jolo pala mga kakimpaw, iniwan po pala siya nung babaeng papakasalan niya sana sa dami ng utang nitong si Jolo. Kaya gano'n na lamang pala yung galit niya sa mundo, di ba? So iniwan siya nung babaeng dapat ay pakakasalan niya. So sabi nga dito, Jolo is drowning in debt and he feels lonelier than ever. His fiancée left him at the altar after finding out about his mountain of debt, and he is estranged from his family. The only person he was close with, his grandmother, passed away and left behind her beloved tahanan community to him. Seeing this as the perfect opportunity to settle his debt, he immediately asked his attorney about selling tahanan, unconcerned about those who live there, filled with hopelessness and negativity. He finds out about Sari's curse, and he is immediately smitten with the idea of making her fall in love with him so he can disappear. Okay. So, nabalitaan niya po pala mga kakimpaw na itong si Sari po ay may sumpa. So, pag na-inlove po kay Sari, magdi-disappear pag na-kiss, diba? So, yun pala yung plano nitong si Jolo. So, medyo matindi po pala itong pelikula ni Kim and Paolo Abilino. Grabe, ang dami po palang revelasyon. Nakaka-excite namang panoorin to. So, sabi ng isang nag-share na fan ng Kim Pao, iniwan pala sa altar ng babaeng papakasalan niya dahil sa dami ng utang niya. Pati pamilya niya, iniwan siya. Grabe pala ang pinagdaanan niya, kaya mas gugustuhin na lang niyang mawala sa mundo. Sobrang sad naman ng kwento po ng My Love Will Make You Disappear, no? Yun pala yung plano nitong si Jolo. Pero sa huli, talagang mapapall in love talaga siya kay Sari hanggang sa ayaw niya na pong mag-disappear. At alam niyo ba mga kakimpaw, nakaka-excite yung ending po ng My Love Will Make You Disappear. Nako, wag niyo pong palalagpasin ito dahil for sure, nako, hindi niyo po kakayanin ang ending nito. Lahat siguro kayo
may iyak pag napanood nyo po ito sa sinihan. Malapit na, March 26. Samantalang next topic naman tayo mga kakimpaw. Tungkol ito sa letter po ni Paolo Avellino na natanggap niya na kung saan ay naiyak pala si Paolo Avellino. Sabi dito na nag-post, ito po ay naging usapan nila doon sa fan meet nila dyan sa California. I'm too soft for this, Pao crying over a fan's letter? For a guy like him to get that emotional, it's just show how much they genuinely appreciates everyone. So, ano kaya yung nilalaman ng letter na yun mga kakimpaw? Nakaka-curious kasi naiyak daw si Paolo Avellino. Tapos nung binigay niya kay Chinita Princess, tapos nabasa ni Kim, naiyak din po daw itong si Chinita Princess. So, ano kaya yung nilalaman nun? Curious lang ako. Bakit gano'n na lamang po kung umiyak si Kim and Paolo Avellino, no? Pero normal na pong babae ang umiyak pag nakakabasa po ng mga emotional na letter. Pero yung paglalaki po yung umiyak, parang napaka-ano ng puso ni Paolo Avellino, no mga kakimpaw? Parang napaka-ano ng puso niya. May puso siyang mamon. Nakakatuwa lang dahil lalaki siya tapos yung kanyang puso ay sobrang pusong mamon. Madalang ito sa mga lalaki kasi mostly mga lalaki. Hindi naman yan iyakin pero si Paolo Avellino, napaiyak siya dahil sa letter na bigay po ng isang fan. Nakaka-amaze talaga. So, nasa tamang lalaki si Chinita Princess. And hopefully talaga mga kakimpaw, siya na ang una at huling lalaking mamahalin po ni Chinita Princess. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa binahagi po or pinost ng isang fan account din. So, ito po yung picture ni Kim and Paolo Avellino sa What's Wrong with Secretary Kim ata, no? Parang ito yung isa sa mga eksena doon na gumigising si Paolo, nakahubad, tapos magkikiss kay Chinita Princess, nasa isang kama sila dyan. So, sabi dito niya, ganyan ba ang paggising kay Kimi pag magjo-jogging? Char. So, naiisip ko tuloy nang-imagine ko na ano kaya ang itsura ni Kim and Paolo Avellino pag magkatabi sila sa isang kama tapos gigisingin po ni Paolo Avellino para mag-jogging. So, 'di ba parang nako-curious tayo. Pero syempre, sa kanilang privacy na po 'yun. Tayo lang naman ay nagdidilulo sa kung ano po ang itsura ni Kim and Paolo Avellino. Kaya pala, lagi-lagi silang nag-workout together, no? Kaya pala, dahil pala nagigisingan pala sila parehas. Kung sino yung maunang gumising, gigisingin niya po yung isa. Diba? Pag nauna si Paolo, gigising niya si Chinita Princess. Kaya pala lagi silang nag-workout every morning. Kaya pala, no? Nakakatuwa naman yung ganitong relationship goal. Talagang andun po yung commitment nila sa isa't isa. So, nakakatuwang relationship nilang dalawa. And hopefully mga kakimpaw, for goods na talaga ito. Dahil nakikita naman natin kay Paolo Avellino yung pagkaseryoso niya and sincere sa kanyang pinapakita dito kay Chinita Princess. So, paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.